May mga laban na hindi natatapos sa ring. Tahimik itong nagtatapos, bago pa man tumama. Ang unang suntok, kapag may plano para sa Manny Pacquiao laban sa Rolly Romero. Nakumpirmang nakansela, ang balita ay walang drama. Walang pasabog na anunsyo. Walang mainit na press conference. Walang mapait na pagtatalo. Isa lamang itong realisasyon. Ang laban na ito ay hindi talaga tungkol sa nangyayari. Ito ay tungkol sa kahulugan sa unang tingin. Ang laban ay parang kakaibang ngunit nakakaaki. Si Pacquiao, ang simbolo ng isang henerasyon, isang lalaking ang karera ay muling sumulat ng kung ano ang posible sa ibang #39 T. Ibang weight class ay ipinares kay Romero, isang boksinggero na nailalarawan sa kawalan ng katiyakan, katapangan at kaguluhan. Sa papel, mukhang kuryosidad ito. Sa katotohanan, ito ay ibang-iba. Isa itong pagsubok sa pagkakahanay. At nabigo ang pagkakahanay. Ang mga paghahanga ng boxing ay sanay sa mga nakanselang laban. Mga pinsala, hindi. Pagkakaunawaan sa pera, hindi pagkakaunawaan sa promosyon. Normal lang ang mga ito. Ngunit ang pagkansela ng ito ay iba ang pakiramdam, dahil hindi ito nag-iwan ng butas. Nag-iwan ito ng kalinawan. Nang maayos na ang balita, ang tanong ay hindi na, bakit ito naiba, ito ay bakit tila naging posible ito noon. Si Pacquiao ay umiiral sa isang pambihirang espasyo sa kasaysayan ng boxing. Hindi na niya hinahabol ang kaugnayan. Binabantayan niya ang konteksto. Bawat potensyal na laban ngayon ay may dipantay na bigat, hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa simbolismo. Kung sino ang makakalaban niya ngayon ay mas nagsasabi kung paano maalala ang kanyang pamana kaysa sa kung ano pa ang kaya niyang gawin. Kinakatawan ni Romero ang kabilang dulo ng spektrum ng boxing. Mas mainam ang ingay kaysa sa nuance. Mas mainam ang presensya kaysa sa pasensya. Mas umuunlad siya sa mga hindi mahuhulaan, sa mga sandaling nagpapabagabag sa kaayusan sa halip na gantimpalaan ito. Ang mga mundong iyon ay hindi natural na nagbabanggaan. Mahirap silang magbanggaan. Ang pagkansela ay hindi parang pagkatalo, dahil ang laban ay hindi kailanman nalutas ang isang tunay na tanong. Hindi ito nangako ng kalinawan. Nangako ito ng palabas, ng walang resolusyon. At ang ganitong uri ng laban ay hindi nabibilang sa mga huling kabanata ng isang karera tulad ng kay Pacquiao. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkansela ay tila hindi may iwasan kung titingnan muli. Ang karera ni Pacquiao ay palaging tungkol sa pagsuway sa mga inaasahan, ngunit sa loob ng makabuluhang mga balangkas. Hinamon niya ang mga dibisyon, mga kampiyon, mga panahon. Maging ang kanyang mga panganib ay may dalang lohika. May nasagot sila. Nagsulong sila ng isang salaysay ng ambisyon. Walang nasagot ang laban ni Pacquiao at Romero. Lumikha lamang ito ng ingay. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Habang umuunlad ang boxing, lalong pinalala nito ang linya sa pagitan ng kaugnayan at palabas. Hindi na lahat ng iminungkahing laban ay tungkol sa kompetisyon. Ang ilan ay tungkol sa atensyon. Ang ilan ay tungkol sa novelty. Ang ilan ay tungkol sa panandaliang pakikipag-ugnayan sa halip na pangmatagalang kahulugan. Hindi na gumagana si Pacquiao sa ekonomiyang iyon. Hindi kailangan ng impluensya ang kanyang pangalan. Hindi kailangan na kanyang pamana ang pagtaas ng atensyon. Ang kailangan nito ngayon ay proteksyon mula sa hindi pagkakahanay. Ang pagkansela ay isang uri ng proteksyon. Hindi mula kay Romero, kundi mula sa pagbebenta. Dahil ang mga laban sa yugtong ito ay hindi hinuhusgahan kung sino ang mananalo. Hinuhusgahan sila kung siya dapat umiral sa lahat. Hindi nagtatanong ang mga tagahanga ng ampersand quote, manalo kaya si Pacquiao, ampersand quote, ang tanong nila ay, ampersand quote, bakit ito nangyayari, ampersand quote, kapag ang isang laban ay masyadong malakas na nag-aanyaya na. Pangalawang tanong, kadalasan ay hindi ito nakakaligtas sa masusing pagsusuri. Ang estilo, persona, at landas ng karera ni Romero ay nabubuhay sa ibang ritmo. Tinutukoy pa rin niya ang kanyang sarili. Pabago-bago pa rin. Hindi pa rin mahuhulaan sa paraang nagpapasigla ng interes ngunit lumalaban sa lumang pagbalangkas. Natapos na ni Pacquiao ang kanyang arko. Ang pagpapares ng dalawang timeline na iyon ay hindi lumilikha ng tensyon. Lumilikha ito ng kalituhan. Ang kalituhang iyon ay malamang na naging hindi may iwasan sa likod ng mga eksena. Hindi bilang kontrobersya, kundi bilang pagkilala. Pagkilala na ang laban ay hindi magtataas sa alinmang lalaki. Na hindi ito maayos ang debate. Na ito ay umiiral sandali. Pagkatapos ay mawawala sa mahirap na alaala. Ang kasaysayan ng boxing ay puno ng mga sandaling iyon. Mga labanan na nangyari, ngunit hindi dapat mangyari. Ang pagkansela ay pumigil sa kinalabasang iyon.
At kaya naman ang sandaling ito ay hindi gaanong parang pagkadismaya at mas parang pagpipigil. Ang pagpipigil ay bihira sa boxing. Nangangahulugan. Ito ng pagsasabi ng hindi sa pagkakataon, hindi sa pera, hindi sa atensyon, hindi sa kuryosidad. Nangangahulugan ito ng pagkilala kapag ang isang laban ay nagbabantang. Magsabi ng mali tungkol sa kung sino ka at kung ano ang kinakatawan ng iyong karera. Nakuha ni Pacquiao ang kakayahang gawin ang desisyong iyon. Inilalantad din ng pagkansela ang isang mas malalim na katotohanan tungkol sa kasalukuyang panahon ng boxing. Hindi lahat ng pangalan ay dapat palitan. Ang mga lumang mandirigma ay hindi mga atraksyon na plug-and play. May dala silang bigat ng naratibo na hindi lang taglay ng mas bata at mas malalakas na laban. Kapag ang mga bigat na iyon ay hindi balanse, ang laban ay gumuguho, hindi dahil sa unggalian, kundi dahil sa hindi pagkakatugma ng layunin. Iyan ang nangyari rito. Ang laban ni Pacquiao at Romero ay hindi gumuho dahil sa pinsala o pera. Gumuho ito dahil hindi matagpuan ang kahulugan. At kung walang kahulugan, kahit ang pinakamalalaking pangalan ay nawawalan ng grabidad. Ito ang tahimik na trahedya ng pagkansela. Hindi naman sa hindi mapapanood ng mga tagahanga ang laban. Ngunit ipinakita ng laban kung gaano kadaling malito ng boxing ang posibilidad at pangangailangan. Ang ilang laban ay posible. Pinakakaunti. Ang kinakailangan. Ang Pacquiao yes Romero ay kabilang sa unang kategorya at matagal nang lumaki ang karera ni Pacquiao dito. Ang pagkansela ay hindi isang katapusan. Ito ay isang hangganan. Isang linyang iginuhi sa pagitan ng kung para saan maaring gamitin ang pangalan ni Pacquiao at kung para saan hindi ito dapat. Isang paalala na ang pamana ay hinuhubog din ng mga laban na iyong huwag kunin mo na lang ang ginagawa mo. At sa diwa na iyan, ang pagkansela ng ito ay mas nagsasabi tungkol sa lugar ni Pacquiao sa boxing. Ngayon kaysa sa anumang anunsyo ng pagbabalik. Dahil kapag ang isang alamat ay umatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalinawan, ang katahimikang kasunod nito ay kadalasang mas malakas kaysa sa anumang madla sa gabi ng laban. Paano naging sumiklab ang laban, at bakit ito nabuwag bago pa ito mapigilan ng sinuman ang ideya ng Pacquiao? Laban kay Rolly Romero ay hindi nagsimula bilang isang seryosong usapin sa boxing. Nagsimula ito bilang posibilidad sa modernong boxing. Mapanganib ang posibilidad, dahil madalas itong napagkakamalang intensyon. Ang mga unang pag-uusap ay hindi hinimok ng unggalian, hindi natapos na usapin, o pagkaapurahan sa kompetisyon. Ang mga ito ay hinimok ng kuyusidad. Sa parehong salpok na nagpapasigla sa maraming mga laban sa huling bahagi. Ang karera, ano kaya ang magiging hitsura nito? Hindi ano ang ibig sabihin nito, mahalaga ang pagkakaibang iyan. Sa likod ng mga eksena, ang laban ay nabuo sa paraang ginagawa ng maraming haka-haka na laban ngayon sa pamamagitan ng impormal na mga talakayan, mga pandama at mga pagsubok sa reaksyon ng publiko. Isang pangalan ang inilulunsad. Sinusukat. Ang inters. Sinusuri ang ingay. Kung ang ingay ay lalong lumalakas kaysa sa mga pagdududa, kasunod nito ang momentum. Sa una, gumana ang ingay. Ang pangalan ni Pacquiao ay nakakakuha pa rin ng atensyon. Ang personalidad ni Romero ay lumilikha pa rin ng reaksyon. Sa unang tingin, mukhang mabibili ito. Ngunit ang kasaysayan ng boxing ay nagtuturo ng isang mahirap na aral. Ang mabibili ay hindi katulad ng napapanatiling. Habang ang mga pag-uusap ay lumalampas sa kuryosidad, nagsimulang lumitaw ang mga bita. Iba ang kilos ng koponan ni Pacquiao sa yugtong ito ng kanyang buhay. Walang pagmamadali, walang pressure. Sa pananalapi, hindi kailangang magmadali sa mga desisyon. Ang bawat opsyon ay sinasala sa pamamagitan ng isang tanong, nagdaragdag ba ito ng kahulugan, o nagdaragdag lamang ito ng lakas ng tunog? Walang awa ang filter na iyan. Nabigo ang profile ni Romero. Hindi dahil kulang sa talento o kaugnayan si Romero, kundi dahil ang laban mismo ay walang batayan sa pagsasalaysay. Walang pinagsasaluhang kasaysayan. Walang tesis na pang-estilo na sulit. Subukan. Walang hindi nalutas na tanong na kailangang sagutin. Ito ay isang novelty ng walang konteksto. Kadalasan ay sapat na iyon para sa mga mas batang mandirigma. Hindi ito para sa mga alamat. Naunawaan ng kampo ni Pacquiao na ang maling laban sa maling oras ay maaaring mas mabilis na magbago ng persepsyon kaysa sa anumang pagkatalo. Sa yugtong ito, ang mga panalo ay hindi nagpapaangat sa kanya. Ang mga pagkatalo ay hindi nagbibigay kahulugan sa kanya. Ngunit hindi pantay na anyo maaaring tahimik na baluktutin ang pamana. Ang kawalan ng katiyakan ni Romero, na siyang pinakamalaking bentahe niya sa
Pagbuo ng interes ay naging isang pananagutan sa mga talakayang ito. Ang kawalan ng katiyakan ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang karera ni Pacquiao ay lumampas na sa kaguluhan bilang isang layunin. Hindi na niya kailangang patunayan na kaya niya itong malamasan. Habang umuusad ang mga pag-uusap, ang hindi pagkakatugma ng layunin ay naging hindi may iwasan. Nakikinabang si Romero sa pagkakalantad, paglala, at pabago-bago. Nakikinabang si Pacquiao sa pagkakaugnay-ugnay, respeto, at pagkakahanay ng pamana. Ang mga benepisyong iyon ay hindi nagsasapawan. Doon nagsimula ang pagkabuwag, hindi sa mga kontrata, kundi sa pilosopiya. Madalas na itinuturo ng mga nasa loob ng boxing ang pera o logistik kapag bumagsak ang mga laban. Ngunit ang pinakakaraniwang sanhi ng mga huling yugto ng pagkansela ay isang bagay na hindi gaanong nakikita. Pangalawang mga iniisip na mas malakas pa sa hipe nangyari iyon dito. Habang mas sinusuri ang laban, mas hindi ito nagiging makabuluhan. Hindi sa kung sino ang mananalo, kundi sa kung ano ang kinakatawan. Ang panalo, ang tagumpay ni Pacquiao ay hindi magbabago ng kahulugan sa kahit ano. Ang tagumpay ni Romero ay hindi ipagdiriwang bilang tagumpay. Ito ay ituturing na isang palabas. Hindi naging maganda ang naging resulta ng alinman sa mga ito sa kasaysayan ng boxing. Ginugol ni Pacquiao ang kanyang karera bilang bahagi ng makabuluhang mga panganib. Kahit ang kanyang mga pinakamapanganib na laban ay may simbolikong biga. Nagbigay sila ng mga naratibo tungkol sa ambisyon, katapangan, at ebolusyon. Ang laban na ito ay hindi. Ito ay nakatayong mag-isa, nahiwalay sa kwentong nagpahalaga kay Pacquiao sa simula pa lang. Ang pagkakahiwalay na iyon ay nakamamatay. Ang karera ni Romero ay patuloy pa ring nagpapatuloy. Siya ay umiiral sa isang yugto kung saan ang pagkuha ng panganib ay lumilikha ng pagkakataon. Si Pacquiao ay umiiral sa isang yugto kung saan ang pagkuha ng panganib ay dapat bigyang katwiran ang sarili nito sa pilosopikal na paraan, hindi sa pananalapi. Ang mga yugtong iyon ay hindi madaling mapagkasundo. Sa isang punto, may isang tao sa silid na nagtanong ng tanging tanong na mahalaga sa huling bahagi ng karera ng isang alamat. Ano ang sinasabi ng laban na ito tungkol sa kung sino tayo ngayon? At ang sagot ay hindi nakakakumbinsi. Kapag natuto na iyon, ang pagkansela ay hindi maiiwasan. Hindi dahil sa tako, hindi dahil sa politika, kundi dahil ang kalinawan ay dumating ng masyadong maaga para mabuhay ang hype. Ito ang nakatagong mekanismo sa likod ng maraming ampersand quote, mahiwagang ampersand quote. Pagkansela, nakikita lamang ng mga tagahanga ang huling resulta. Hindi nila nakikita ang sandali kung kailan ang momentum ay bumaliktad sa loob, kapag ang kasabikan ay nagiging pagdududa. Para kay Pacquiao, ang sandaling iyon ay mas mahalaga kaysa sa reaksyon ng publiko. Wala na siyang mapapala sa kalituhan. Kaya naman ang pagkansela ay tila malinis. Walang pampublikong alitan. Walang sisihan. Walang magulang epekto. Isang tahimik na pagkilala lamang na ang laban ay hindi nararapa. Sa ganitong diwa, ang pagkansela ng ito ay hindi isang pagkabigo ng negosasyon. Ito ay isang tagumpay ng paghatol. Ipinapakita nito na naiintindihan ng koponan ni Pacquiao ang isang bagay na madalas nakakalimutan ng boxing. Hindi lahat ng ideya ay nararapat isagawa. Ang ilang mga ideya ay umiiral lamang upang subukan at pagkatapos ay itapon. Ang plano nila Pacquiao at Romero ay nagsilbi sa layunin nito sa pamamagitan ng pagbubunyag ng sarili nitong kahinaan. At kapag nabunyag na, walang dahilan para magpatuloy. Ganito ang itsura ng kapanahunan sa paggawa ng desisyon sa boxing. Hindi nito hinahabol ang reaksyon. Inaasahan nito ang pagsisisi. Mas pinipili nito ang pagliban kaysa sa pagpapaliwanag. Nakamit ni Pacquiao ang karapatang iyon. Hindi naglaho ang laban. Ito ay tabiat ang pagkakaibang iyan ang nagpapabago sa lahat. Bakit inilantad ng kaguluhan ni Romero ang matchup, at paano nalilito ang boxing sa kaugnayan at ingay habang ang mga pag-uusap ni Pacquiao at Rolly Romero ay napalitan ng kuryosidad. Patungo sa pagsasaalang-alang, ang problema ay tumigil na sa pagiging lohistika at nagsimula nang maging pagkakakilanlan ang laban na ito ay hindi naging marupok dahil sa pera. Hindi ito naging marupok dahil sa panganib. Ito ay naging marupok dahil ang dalawang boksingero ay kumakatawan sa magkasalungat na relasyon na may kaguluhan. Itinayo ni Manny Pacquiao ang kanyang karera sa pamamagitan ng paggawa ng armas kaguluhan, pagkatapos ay pinagkadalubhasaan ito. Ang mga unang taon ni Pacquiao ay umunlad sa kaguluhan. Bilis, ang gulo, walang humpay na presyon. Nadaig niya ang mga kalaban bago pa man sila makapag-organisa. Ngunit habang umuunlad ang kanyang karera, hindi niya tinalikuran ang kaguluhan sa disiplinado ito.
Ang ebolusyong iyon ang susi. Si Pacquiao, na nasa huling bahagi ng kanyang karera, ay hindi na interesado sa kaguluhan para sa sarili nilang kapakanan. Naunawaan niya ang kapalit nito. Naunawaan niya kung kailan ang kaguluhan ay lumilikha ng kahulugan at kung kailan ito lumilikha lamang ng ingay. Sa kabilang banda, si Rolly Romero ay nabubuhay sa loob ng ingay. Ang kanyang persona, ang kanyang kawalan ng hula, ang kanyang katapangan, ito ang mga makina ng atensyon. Gumagana ang mga ito dahil sinisira nito ang mga inaasahan. Umuunlad si Romero kapag ang usapan ay maingay, magkasalunga, at reaktibo. Ang modelong iyon ay epektibo sa simula ng isang karera. Nagiging hindi matatag. Ito kapag ipinares sa legacy. Madalas na napagkamalan ng boxing ang kaguluhan bilang kaugnayan. Ang isang malakas na presensya ay maaring magmukhang mahalaga dahil lamang sa nakakaakit ito ng reaksyon. Ngunit ang reaksyon ay hindi katulad ng kahalagahan. Hindi nito sinasagot ang mga tanong. Nakakagambala ito sa mga ito. Habang mas maingat na sinusuri ng koponan ni Pacquiao ang matchup, ang pagkakaibang ito ay naging hindi maiiwasan. Ang kaguluhan ni Romero ay hindi sumubok sa legacy ni Pacquiao. Sinubukan nito ang pasensya ng mga manonood. Hindi iyon ang paehong bagay. Ang mga pinakamakabuluhang laban ni Pacquiao ay palaging may malinaw na tesis. Pagtaas ng timbang, pagharap sa mga kampiyon sa kanilang tugatog, pagsubok kung ang bilis ay makakaligtas sa laki. Kung kaya bang malampasan ng agresyon ang kasanayan. Ang mga laban na iyon ay lumikha ng mga pusta na lumampas sa libangan. Hindi nagawa ni Pacquiao at Romero. Ang kawalan ng katiyakan ni Romero ay hindi humahamon kay Pacquiao sa paraang nagpapalalim ng pag-unawa sa alinmang lalaki. Lumilikha ito ng palabas, ngunit hindi ang resolusyon. At ang resolusyon ang dapat ibigay ng mga laban sa huling bahagi ng karera upang bigyang katwiran ang kanilang pag-iral. Dito nagiging malinaw ang modernong kalituhan. Ang boxing, ang esport ay lalong nagbibigay ng atensyon kaysa sa pagkakahanay. Ang mga mandirigma ay ipinapares hindi dahil ang kanilang mga estilo ay nagtatanong na makabuluhang mga tanong sa 1%, #30, T1, kundi dahil ang kanilang mga pangalan ay lumilikha ng mga pag-click. Ang modelong iyon ay gumagana hanggang sa hindi ito gumana. Ang mga alamat ang lugar kung saan ito nababali. Ang mga alamat ay nagdadala ng masa na naratibo. Ang bawat paglitaw ay nagdaragdag o nagbabawas ng kahulugan. Balak man nila ito o hindi. Kapag ang isang alamat ay pumasok sa isang laban na tinukoy ng ingay sa halip na pangangailangan, ang pagbabawas ay banayad ngunit totoo. Maagang kinilala ito ng kampo ni Pacquiao. Ang estilo ni Romero ay nag-anyaya ng pabago-bago. Ang pabago-bago ay nag-anyaya ng mga sandali. Ang viral. Ang mga sandali ng viral ay nag-anyaya ng mababaw na interpretasyon. Wala sa mga iyon ang nakikinabang sa isang karera na nasabi na ang lahat ng kailangan nitong sabihin. Ang panganib ay hindi na matatalo si Pacquiao. Ang panganib ay na ang laban ay huwag magsalita o mas malala pa, magsabi ng mali. Ang kasaysayan ng boxing ay puno ng mga laban sa huling bahagi ng kanyang karera na teknikal na nagtagumpay ngunit bigo sa paraang naratibo, mga panalong parang walang laman. Mga pagkatalo na parang nakalilito. Mga sandaling nagtagal hindi dahil mahalaga ang mga ito, kundi dahil hindi sila akma. Ang laban ni Pacquiao at Romero ay nauuso sa kategoryang iyon. Nakikinabang si Romero sa kaguluhan dahil pinapabilis nito ang kanyang pag-anga. Wala nang natitirang pag-angat si Pacquiao. Nabubuhay siya sa isang talampas na tinukoy ng memorya, konteksto, at pamana. Hindi na siya pinapalakas ng kaguluhan, pinipilipit nito ang kanyang sarili. Ang hindi pagkakatugmang iyon ay lalong nagpahina sa laban habang mas sineseryoso itong isinasaalang-alang. Lumitaw din ang isa pang issue. Tunong kampublikong persona ni Romero ay umuunlad sa komprontasyon, katapangan, at kawalan ng katiyakan. Ang tonong iyon ay lumilikha ng pakikipag-ugnayan, ngunit nagtatakda rin ito ng mga inaasahan. Hindi pinapanood. Ang mga tagahanga ang mga laban ni Romero para sa technical na tesis, binabantayan nila ang pabago-bagong pananaw. Ang karera ni Pacquiao ay hindi na gumagana sa tonong iyon. Ang pagpapares ng mga tonong iyon ay lumilikha ng kalituhan. Ang laban ba ay isang seryosong paligsahan o isang bagong kaganapan? Ito ba ay nilayon upang subukan ang kasanayan o lumikha ng mga sandali? Ang resulta ba ay dapat na may kahulugan na lampas sa gabi? Kapag ang tono ay nagiging hindi malinaw, ang legacy ay nagdurusa. Naunawaan ng koponan ni Pacquiao na ang kalabuan ay mapanganib. Iniiwan nito ang interpretasyon sa pinakamalakas na boses kaysa sa mga pinakamay kalaman.
Nag-anyaya ito ng mga salaysay na hindi makontrol ni Pacquiao at hindi dapat kontrolin. Ito ang dahilan kung bakit ang kaguluhan na walang istruktura ay bihirang makaligtas sa masusing pagsusuri sa pinakamataas na antas. Maari itong mabilis na makabuo ng interes, ngunit ito ay gumuguho kapag lumitaw ang mga panong tungkol sa kahulugan. Ang pagguho na iyo mismo ang nangyari dito. Ang pagkansela ay hindi nangangailangan ng tunggalian dahil ang epekto ay hindi personal. Ito ay conceptual. Hindi gumuho ang laban sa ilalim ng negosasyon. Gumuho ito sa ilalim ng pagninilay-nilay. Mas malinaw na ipinakita ng kaguluhan ni Romero ang hindi pagkakatugma habang mas matagal itong sinusuri. Ang ingay na sa una ay nagpaparamdam ng interes sa laban ay kalaunan ay naglantad sa kawalan nito. At ang kawalan ay nakamamatay sa mga huling laban. Sa karera, hindi kailangang patunayan ni Pacquiao na kaya pa rin niyang makipagkumpetensya sa mga hindi mahuhulaan na kapaligiran. Nagawa na niya iyon sa loob ng mga dekada. Ang mahalaga ngayon ay ang pagkakaugnay-ugnay, kung paano umaangkop ang bawat paglabas. Sa kwentong isinalaysay na, hindi akma si Romeo sa kwentong iyon. Hindi dahil hindi siya karapat-dapat, kundi dahil ang kanyang kabanata ay kabilang sa ibang lugar. Ang pagsasakatuparan na ito ay nagmamarka na mas malawak na pagbabago sa kung paano dapat pamahalaan ang mga elite na karera. Unti-unting natututo ang boxing na hindi lahat ng atensyon ay pantay. Ang ilang atensyon ay nakakapagpaanga. Ang ilang nakakagambala. Ang ilang nakakasira. Pinili ni Pacquiao ang paganga. Sa pamamagitan ng paglayo, naiwasan niya ang isang laban na maaring magdulot ng pag-uusap ngunit hindi pagkakaunawaan. Iyan ay isang banayad na pagkakaiba, ngunit ito ang naghihiwalay sa mga nagmamagaling pamana. Mula sa mga makala. Sa makatuwid, ang pagkansela ay hindi isang pagtanggi sa kaguluhan. Ito ay isang pagtanggi na ipagmalaki ang kaguluhan sa kaugnayan. At sa isang panahon kung saan ang boxing ay madalas na hinahabol ang pinakamalakas na posibleng sandali, ang pagtangging iyon ay bibihira. Hindi lumayo si Pacquiao sa pagkakataon. Naglakad siya patungo sa kalinawan. Bakit ang pagkansela ay isang pahayag at paano nagiging makapangyarihan? Ang pagliban sa huli ng karera ng isang alamat sa isang tiyak na punto sa buhay ng isang dakilang mandirigma. Ang presensya ay hindi na ang punto, ang kawalan ang siyang dahilan. Iyan ang yugtong narating na ni Manny Pacquiao at ang pagkansela ng laban nila ni Rolly Romero ay nagpapaliwanag nito ng higit pa sa anumang anunsyo ng pagbabalik. Sa simula, ang isang karera, hinahabol ng mga mandirigma ang visibility. Kailangan silang makita, pag-usapan at subukan. Ang momentum ay nabubuo sa pamamagitan ng aksyon, mapanganibang, katahimikan. Lumilikha ito ng pagdududa tungkol sa kaugnayan, kagutuman, at kakayahan. Sa huling bahagi ng isang karera, nakabaligtad ang equation. Nagiging mapanganib ang aksyon. Ang katahimikan ay nagiging otoridad. Hindi na kailangang ipaalam ni Pacquiao sa mundo kung sino siya. Ang kanyang kawalan ay hindi lumilikha ng mga katanungan, lumilikha ito ng pagpipigil. Kapag lumalabas ang kanyang pangalan ngayon, may bigat ito dahil mas madalang itong lumitaw. Kaya naman mahalaga ang pagkansela ng ito. Hindi lang ito tungkol sa isang laban na ipinagpaliban. Ito ay tungkol sa pagpili ni Pacquiao, hindi para gastusin ang kanyang natitirang simbolikong kapital sa isang bagay na hindi naayon. Ang mga alamat ay hindi nag-reretiro kapag hindi na sila kayang lumaban. Nagretiro sila kapag bawat laban ay mas mahalaga kaysa sa ibinibigay nito na unawaan na ni Pacquiao ang intuition ngayon. Tungkol sa gastos na iyon, hindi sa usapin ng pinsala o pera, kundi sa usapin ng pagguho ng naratibo. Ang bawat paglabas ay maaring nagpapatalas ng kahulugan ng kanyang karera o nagkapalaki nito. Malabo sana ito laban kina Pacquiao at Romero. At ang kalabuan ang kaaway ng pamana. Nahihirapan ang modernong mundo ng boxing sa ideyang ito dahil ito ay nakabatay sa patuloy na output. Hinihikayat ang mga boksingero na manatiling aktibo, nakikita, at may kaugnayan. Ngunit ang kaugnayan sa antas ni Pacquiao ay gumagana ng iba. Hindi. Sa nakikipagkumpetensya para sa atensyon, pinoprotektahan niya ang konteksto. Marupo. Ang konteksto. Ito ay nabuo sa loob ng mga dekada at maaring mabaluktot sa isang gabi kung mali ang pagkakabalangkas. Ito ang dahilan kung bakit ang mga desisyon sa huling bahagi ng karera ay hindi gaanong tungkol sa kakayahan kundi higit na tungkol sa interpretasyonano. Ang sasabihin ng laban na ito kung babalikan. Paano ito babasahin 10 taon mula ngayon kung wala ng hype? Itinanong ng koponan ni Pacquiao ang tanong na iyon. Hindi. Nakakabigay puri ang sagot. Doon nagiging kapangyarihan ang kawalan. Sa pamamagitan na
Pagkansela ng laban, iginiit ni Pacquiao ang kontrol sa kanyang naratibo. Ipinaalala niya sa sport na ang kanyang pangalan ay hindi isang mapagpapalit na atraksyon. Mayroon itong kwento na dapat igalang o iwanan. Ito ay isang bagay na madalas nakakalimutan ng boxing. Tinatrato ng sport ang mga alamat tulad ng mga nababagong yaman, mga pangalang. Maaring gamitin muli ng walang hanggan upang pukawin ang interes. Ngunit ang mga pangalang tulad ng kay Pacquiao ay hindi nababagong. May hangganan ang mga ito. Ang bawat paggamit ay kumukonsumo ng kahulugan. Pinili ni Pacquiao na huwag gumastos ng higit sa kinakailangan. Samantala, nananatili si Romero sa yugto kung saan mas mahalaga ang presensya kaysa sa pagpipigil. Nakikinabang siya mula sa pabago-bago, mula sa pagiging bahagi ng usapan, mula sa mga sandaling nagpapaangat sa profile anuman ang resulta. Hindi. Iyon isang depekto, ito ay teaming. Ang trahedya ay magiging nakakalito sana sa teaming para sa compatibility. Naunawaan ni Pacquiao na ang pagsasabi ng ampersand quote ay mga ngahulugan ng pagsuko ng kontrol sa naratibo sa momentum at reaksyon. Ang pagsasabi ng ampersand quote, hindi ampersand quote, ang nagbawi nito. At sa boxing, bibihira ang pagbawi ng kontrol sa huli. Maraming alamat ang nahihirapang lumayo sa ingay. Pinagkakaguluhan nila ang atensyon sa layunin. Hinahayaan nila ang kuryosidad na magdikta ng aksyon. Hindi ginawa ni Pacquiao. Ang pagkanselang ito ay naayon sa isang padron na nakikita natin sa mga pinakamaingat na pinamamahalaang pamana. Nagiging mapili sila hanggang sa punto ng katahimikan. Hindi nila hinahabol ang pagtatapos, hinahayaan nilang dumating sa kanila ang pagtatapos. Ang karera ni Pacquiao ay mayroon ng pagtatapos. Ang kailangan nito ngayon ay pagkakaugnay-ugnay. Ang kawalan na nilikha ng pagkansela ay pinipilit ang mundo ng boxing na muling ikalibrate ang mga inaasahan. Nagpapadala ito ng isang tahimik na mensahe. Hindi available si Pacquiao para sa mga eksperimento. Hindi siya available para sa novelty. Hindi siya available dahil lamang sa possible ang isang macho. Binabago ng hangganang iyon kung paano magbubukas ang mga pag-uusap sa hinahara. Itinataas nito ang pamantayan. Ang mga magiging kalaban, kung mayroon man, ay dapat sumagot sa mas mahihirap na tanong. Hindi ampersand quote, mabibili ba ito, ampersand quote, kundi ampersand quote, naangkop ba ito, ampersand quote, iyan ay isang mataas na pamantayan, at ilang matchup lamang ang maaring matugunan. Ito ang dahilan kung bakit nagiging makapangyarihan ang kawalan. Pinipilit ng katahimikan ang respeto. Inilalantad din nito kung gaano umaasa ang boxing sa patuloy na ingay upang mapanatili ang pakikipag-ugnayan. Kapag umatras ang isang alama, napipilitan ang sport na harapin ang sarili nitong mga nakagawian. Kailangan nitong tanungin, kung lumilikha ba ito ng kahulugan, o pinupunan lamang ang espasyo. Itinatampok ng pagkansela ni Pacquiao ang tensyong iyon. Ipinahihiwatig nito na marahil hindi kailangang mangyari ang lahat ng laban, na marahil ay kumpleto na ang ilang kwento, na marahil lang pinakaresponsableng bagay na magagawa ng isang alamat ay tumigil bago pa maging magulo ang salaysayang ideyang iyan ay nakakabagabag sa mga tagahanga dahil ipinagkakait nito sa kanila ang palabas. Ngunit ang palabas ay panandalian lamang. Ang kahulugan ay nananatili. Nabigyan na ni Pacquiao ang esport ng mas maraming palabas kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga boksingero. Ang kanyang iniaalok ngayon sa pamamagitan ang pagpipigil ay kahulugan. Ang kahulugan ay nagmumula sa pag-unawa kung kailan dapat umalis. Binago rin ng pagkansela ang potensyal na kinabukasan ni Pacquiao. Anumang pagbabalik ngayon ay naging mas makabuluhan, hindi mas kaunti. Dahil ang kawalan ay nagpataas ng nakataya. Ang katahimikan ay nagpapatalas ng atensyon. Kung lalaban muli si Pacquiao, hindi ito dahil possible. Ito ay dahil kinakailangan. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Sa huli, hindi naghiwalay sina Pacquiao at Romero. Nalutas nito ang sarili nito. Sinagot nito ang tanging tanong na mahalaga, ito na ba ang tamang sandali, ang tamang kalaban, ang tamang kahulugan? Ang sagot ay hindi. At sa boxing, ang kakayahang magsabi ng ampersand quote, hindi ampersand quote, sa tamang oras ay isang uri ng kadakilaan na bihirang bigyan ng papuri. Pinaghirapan ito ni Pacquiao. Bakit? Pinoprotektahan ng pagkansela ang pamana ni Pacquiao. At bakit madalas na pinakamahalaga ang mga laban na hindi nangyayari kapag binalikan ang kasaysayan man ni Pacquiao, hindi siya nito susukatin kung ilang beses siyang bumalik. Susukatin siya nito kung ang tinanggihan niya iyan ang tahimik na kapangyarihan ng laban ni Pacquiao at Romero pagkansela. Hindi ito isang bakanteng espasyo sa kanyang resume. Ito ay isang
sinasadyang pagkukulang. At ang mga sinasadyang pagkukulang ay kadalasang sinasabi ng higit pa tungkol sa kadakilaan kaysa sa mga karagdagan. Nahihirapan ang kultura ng boxing. Sa ideyang ito, ang esport ay nakakondisyon na maniwala na ang kaugnayan ay nangangailangan ng aktibidad, na ang mga pangalan ay dapat manatiling nakikita upang manatiling mahalaga, na ang kawalan ay katumbas ng pagkupas. Ngunit nalagpasan na ni Pacquiao ang isang hangganan kung saan hindi na ilalapat ang mga patakarang iyon. Hindi na siya nagtatayo ng karera. Siya ay pagkukumpuni ng isang pagkuret ay nangangahulugang pagprotekta sa hugis, hindi pagpapalawak ng volume. Nangangahulugan ito ng pag-unawa na ang legacy ay hindi tinutukoy ng kabuuang bilang ng mga pagpapakita, kundi ng kalinawan ng kwentong isinasalaysay ng mga pagpapakitang iyon. Kumpleto na ang kwento ni Pacquiao. Ang natitira ay kung gaano ito kalakas na naalala. Dito nagiging makabuluhan ang pagkansela. Ang mga laban sa huling bahagi ng karera ay hindi muling isinusulat ang kadakilaan, muling binibigyang kahulugan nila ito. Naimpluwensyahan nila ang tono. Kinukuha nila ang memorya. Nagiging pinaikling kahulugan ang mga ito para sa kung paano pinili ng isang alamat na isara ang kanilang kabanata. Ang isang hindi maayos na laban ay maaring magbabago sa mga dekada ng pagkakaugnay-ugnay. Naunawaan ni Pacquiao ang panganib na iyon. Ang laban ni Romero ay hindi nagbanta sa kanya sa kompetisyon. Nagbunga ito sa kanya sa naratibo. Nanganganib itong ilipat ang kanyang pangalan mula sa makasaysayang figura sa lumulutang na atraksyon mula sa pamana hanggang sa pagiging available. Ang pagbabagong iyon ay banayad, ngunit hindi na mababawi kapag nangyari na ito. Sa pamamagitan ng paglayo, napreserba ni Pacquiao ang hierarkiya ng kanyang sariling kwento. Ipinakilala niya sa boxing na ang kanyang pangalan ay hindi isang kasangkapan para sa eksperimento. Ito ay isang natapos na gawain na maaari lamang muling bisitahin ng may layunin. Inilalantad din ng desisyong ito ang isang mas malawak na problema sa modernong boxing, ang aborsyon sa ingay. Dahil sa pangangailangan, ang esport ay lalong nagbibigay na gantimpala sa mga sandaling pumupukaw ng atensyon nang hindi tinatanong kung ang mga sandaling iyon ay nagdaragdag ng pag-unawa. Ang mga mandirigma ay ipinapares dahil lumilikha sila ng reaksyon, hindi dahil nagtatanong sila ng makabuluhang mga tanong sa 1%, #30 T. Isa. Gumagana ang modelong iyon, hanggang sa makatagpo ito ng isang karera na nasagot na ang mga tanong nito. Wala nang natitirang dapat patunayan si Pacquiao kungkol sa katapangan, kakayahang umangkop, o mahabang buhay. Anumang laban ngayon ay dapat sumagot sa isang bagay na mas malalim. Bakit pa ito nangyayari sa konteksto ng lahat ng nagawa na niya? Hindi masagot iyan ni Romero, hindi dahil sa wala siyang halaga, kundi dahil ang kanyang halaga ay kabilang sa ibang yugto ng siklo ng boxing. Kinakatawan niya ang pabago-bago, pag-usbong, at hindi natapos na kahulugan. Kinakatawan ni Pacquiao ang resolution. Hindi magkatugma ang mga estadong iyon. Pinoprotektahan ng pagkansela si Pacquiao mula sa pagiging tulay sa pagitan ng mga panahon na hindi nangangailangan ng pagdugtong. Pinipigilan nito ang kanyang pangalan na magamit upang patunayan ang mga naratibo na walang kinalaman sa kanyang paglalakbay. Sa paggawa nito, nagtuturo ito ng isang mahalagang aral tungkol sa modernong pamamahala ng pamana. Hindi lahat ng oportunidad ay dapat tanggapin. Ang mga pinakamahuhusay na mandirigma ay madalas na nahihirapan sa aral na ito. Napagkakamalan nila ang demand sa tadhana. Hinahayaan nila ang kuryosidad, panloob o panlabas, na magdikta ng aksyon. Nanatili sila ng sapat na katagalan para lumabo ang kanilang kwento. Iniwasan ni Pacquiao ang patibong na iyon. Kinilala niya na ang katahimikan ay maaring maging mas makapangyarihan kaysa sa palabas. Ang kawalan na iyon ay maaring magpataas ng kahulugan sa halip na bawasan ito. Ang pagsasabi ng ampersand quote, hindi ampersand quote, sa tamang oras ay maaring magpatibay ng respeto ng mas epektibo kaysa sa anumang panalo. Hindi ito pag-atras. Ito ay pagiging autor. Isinusulat ni Pacquiao ang huling bersyon ng kanyang kwento, hindi sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kabanata, kundi sa pamamagitan ng pagpapasya kung aling mga draft ang hindi kailanman ilalathala. Ang ganitong uri ng kontrol ay bibihira sa boxing. Nangangailangan ito ng seguridad, pinansyal, emosyonal at makasaysayan. Nangangailangan ito ng kumpiyansa na ang akda ay nakatayo na nang mag-isa. Nangangailangan ito ng pag-unawa na ang pamana ay marupok hindi dahil ito ay mahina, kundi dahil ito ay mahalaga. Binabago rin ng pagkansela kung paano magbubukas ang mga talakayan sa hinaharap tungkol kay Pacquiao. Ang kanyang pangalan ngayon ay nagpapahiwatig ng pagiging mapili. Anumang laban sa hinaharap ay susuriin hindi
lamang para sa kompetisyon, kundi para sa kahulugan. Itinataas nito ang pamantayan. Binabawasan din nito ang ingay. Nakikinabang ang esport mula roon, kahit na hindi nito ito. Agad na pagtanto. Ang boxing ay nangangailangan ng mas kaunting mga bagong usapin. Tungkol sa mga alamat at mas maraming respeto sa pagsasara ng naratibo. Kailangan nitong matutunan na ang pagtitimpi ay hindi takot, at ang kawalan ay hindi kawalan ng saysay. Ang desisyon ni Pacquiao ay tahimik na nag-aalok ng aral na iyon. Walang dramatikong pagtanggi, walang pagkondena, walang kontrobersya. Isang muling pagsasaayos lamang na nag-iwan sa esport na medyo mas tapat kaysa dati. Ang katapatan na iyon ay hindi komportable. Ang mga paghahanga ay madalas na naghahangad ng akses, hindi mga hangganan. Gusto nilang makakita ng mga alamat hanggang #39. Handang lumitaw ang mga alama. Ngunit ang pagnanais na iyon ay maaring maging mapagsamantala kung hindi mapipigilan ng karunungan. Sinuri ito ni Pacquiao. Pinili niyang huwag bigyan ang boxing ng isang bagay na gusto nito, dahil ang gusto nito ay hindi nagsilbi sa kanyang kinakatawan. Iyan ang pamumuno, at ito ang dahilan kung bakit ang pagkansela ng ito ay tatagal ng maayos. Pagkalipas na maraming taon mula ngayon, walang magtatanong kung bakit hindi lumaban si Pacquiao kay Romero. Ngunit, mapapansin nila na ang kanyang karera ay walang mga nakakahiyang talababa, na hindi ito naanod sa pagiging bago. Na nagtatapos ito kung saan dapat, sa pagkakaugnay-ugnay, hindi sa kalituhan. Ang mga laban na hindi naganap ay bihirang ipagdiwang. Ngunit dapat nga, dahil nagpapakita ang mga ito ng isang bagay na mas malalim kaysa sa kasanayan, ang pagpapasya. Si Pacquiao ay palaging kilala sa katapangan. Ang pagkansela ng ito ay nagpapakita na pinagkadalubhasaan din niya ang pagpipigil. At sa huling pagtatala ng kadakilaan, mahalaga ang balanseng iyon. Kinansela ang plano, protektado ang pamana, at kung minsan, iyon ang pinakamahalagang panalong natitira upang angkinin